policy ng SM Supermall, mga kababayan, na ipagbawal ang ganitong activity na nagtitinda-tinda lang naman. Yung bata outside of the mall, sa harap yon. Malapit na yun sa vicinity nila, harap nila, mga kababayan. And I think, pag-ari pa rin ng SM yon. Pero ano naman na pagbigyan yung isang bata, anak mahirap, mga kababayan, na nagtitinda ng sampagita. Di ba? Wala namang maraming crowd. Kukunti na lang yung tao. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nakita ninyo, mga kababayan, yung nag-viral na video ng isang sampagita girl doon sa harapan ng Mega Mall. Grabe naman po yung ginawa ng security guard. Pinapaalis niya yung batang nagtitinda. Estudyante pa naman yon. Ang ibig sabihin, paglabas niya ng eskwelahan, pumupunta pa siya, mga kababayan, sa harap ng Mega Mall kasi laging matao doon para magtinda ng sampagita. Pinagmalabisan po ng security guard. Pinapaalis, inagaw, mga kababayan, yung panindang sampagita at sinira. Kaya by instinct, yung bata, sa galit po, lumaban. So, buti naman, mga kababayan, nag-react agad yung management ng SM Mega Mall. Tinanggal po yung security guard. Pinatanggal at bawal na sa kanya na ma-assign pa, mga kababayan, sa anumang branch ng SM nationwide. Ito po yung gwardiya, ito yung bata. Kawawa yung bata. Mall guard who destroyed sampagita vendors, wears axe. Yan yung ginawa ng gwardiya po. Napakawalang puso na gwardiya, mga kababayan. Barbaric yung ginawa. Yan po yung viral video, mga kababayan. Panoorin po ninyo yung ginawa ng walang pusong gwardiya. Yan, pinapaalis. Tapos inagaw bigla yung inagaw yung sampagita, kaya yung instinct ng bata, lumaban siya. Yan, pinagampas niya ng sampagitang nasira na. Siguro yan ang hanap buhay niya para makatulong sa kanyang pamilya. At siyempre may pambaon man lang po siya. Naka-uniform pa. May bag pa siya ng gamit. Yan, o itong bata, lagi ko itong nakikita dyan sa Mega Mall pag pumupunta ako ng Maynila. Pag pumupunta kami ni Mrs. ng Maynila, lagi ko yan binibigyan, mga kababayan, ng pera. Yan na batang yan. Familiar sa akin masyado. Pero itong batang ito, itong babaeng bata, na isang estudyante, I think kalalabas pa lang sa eskwela, hindi po familiar sa akin. Siguro, hindi ko lang po hindi ko na natsambahan, mga kababayan. Kapon, galing pa lang kami ni Mrs. dyan sa Mega Mall. Grabe. Matindi yung napakawalang hiya naman itong gwardiya. Bakit naisip niya? Pwede naman niyang pagsabihan yung bata, mga kababayan, na bawal dito kung talagang yun ang policy ng mall. Pero, iwan ko lang po. Kasi naman po, malawak naman tong areang to, mga kababayan. May hagdan dyan pataas ng Mega Mall. Para pag malabisan niya yung bata, hindi naman siguro nakakaabala sa mga tao, mga kababayan, na pumupunta sa mall. Sinipa pa niya. Napakalit na bata. Babae, sipain niya. You see? So, nakakaawa, mga kababayan. At nakakainit ng ulo talaga. Siguro kung nandyan po ako, pagsasabihan ko yung gwardiya na mali yung kanyang ginawa. Bakit ba kailangan niyang sirain yung paninda? Pwede naman niyang paalisin lang. Di ba? Yan siya, mga kababayan. Sa Mega Mall siya. Ngayon, na-appreciate natin yung aksyon na ginawa ng management ng SM. Nagpalabas sila ng official statement, mga kababayan. So ito siya.
Tama itong aksyon na ginawa nila, mga kababayan. Sabi diyan, we regret and sympathize with a young girl who experienced an unfortunate incident outside our mall. We have called the attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation. The security guard has been dismissed and will no longer be allowed to service any of our malls. As SM Super Malls always promotes inclusivity for all, we strongly condemn this act committed against her. So, mabuti, immediately mga kababayan, umaksyon yung management ng mall kasi pag hindi po, masisira yung kanilang imahe, mga kababayan. So, madaling sabi, it's not a policy ng SM Super Mall, mga kababayan, na ipagbawal ang ganitong activity na nagtitinda-tinda lang naman. Yung bata, outside of the mall, sa harap yun. Malapit na yun sa vicinity nila, harap nila, mga kababayan. And I think, pag-ari pa rin ng SM yon. Pero ano naman na pagbigyan yung isang bata, anak mahirap, mga kababayan, na nagtitinda ng sampagita. Di ba? Wala namang maraming crowd. Kukunti na lang yung tao kasi parang madilim na rin po. Gabi na siya, mga kababayan, pinapaalis tapos biglang inagaw yung sampagita at sinira niya yung paninda. So, napakawalang puso, mga kababayan, na gawin niya yan. And siguro naman siya, isa rin siyang anak mahirap kasi kung may kaya naman itong gwardya, malamang hindi siya magtrabaho as gwardya. Diba? So, hindi niya naintindihan yung kalagayan ng isang nagtitinda. Nagtitinda lang, mga kababayan, ng sampagita para makatulong sa magulang at siguro pambaon niya sa klase. Tapos ganyan yung kanyang ginawang pagmamalabis. Wala naman masyadong maraming tao, mga kababayan, kasi gabi na yata, Gabi na nga, You see? Malapit na din sa kalsada, Yung baba na to ng Mega Mall, mga kababayan. Dito kami bumababa palagi ni Mrs. pag pumupunta kami sa SM Mega Mall. Kapon nga, galing kami dyan. Yan ang paborito naming puntahan, mga kababayan, pag naluluwas kami ng Maynila. So maraming salamat sa management ng SM Mega Mall. Sana po, sa ibang mga malls at any establishment for that matter, hayaan na ninyo na magtinda-tinda rin. Wala naman yung epektong masama na idudulot po sa inyo. Hindi naman yun nagkukumpit sa inyo. Sampagita lang naman yung tinitinda. Ang mall wala mang tinitindang sampagita. Diba? At yung maliit na bagay, hindi ninyo pwedeng pagbigyan. That's inhumanity, mga kababayan. So maganda na tinanggal sa trabaho para hindi na po pamarisan ng ganyang uri ng barbaric act, mga kababayan. Kawalang puso ng isang gwardya. Ngayon, pag-usapan natin yung issue ng impeachment doon sa isa pang walang puso. Ngayon, yung mga tao, marami sa mga mamamayang Pilipino, masyado na, mga kababayan, na nagiging impatient. Kasi gustong-gusto na nila na matanggal si Sara Duterte. Bakit daw yung Congress napakatagal umaksyon? Maganda na sana yung ratings ng Congress. Tuwang-tuwa nga yung mga congressmen. Kasi linampasan na ni Speaker Martin Romualdez ang ratings ni Sara Duterte ng 9 points. Dahil sa mga investigations po na ginawa ng Quadcom at ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ngayon, dahil dito sa matagal na aksyon, sa endorsement ng impeachment po ng majority, baka bumaba yung ratings ng Congress nito. Pero may paliwanag, mga kababayan, si Congressman Abante ng Maynila. Ito yung balita ngayon. Abante other salons called to Duterte impeachment due to time limits. Kulang na sa panahon. Yan ang rason, mga kababayan, na sinasabi ni Congressman Abante ng Maynila. Kasi nga po, papaano na po, busy na sila para sa kampanya. Malapit na po yung kampanya kasi. Di ba? So, baka nga, mga kababayan, palipasin na lang yung local and national elections. At saka, yung isa pang rason, ito sa tingin ng mga analyst,
political analyst dahil hindi po sigurado sa Senado. Si Robin Padilla, si Bato, narinig ninyo yun, may judgment na sila. Acquittal. Sabi ni Bato dun sa na-interview si Bato during the INC rally. Gusto niya ninyo malaman kung anong posisyon namin? Acquittal. Wala pang hearing po, may acquittal na. Ganun kagarapal sila. Yan, sabi ni Bato. So possibly, isa rin ito sa rason kung bakit hindi basta mga kababayan nag-endorse para ma-fast track 103 congressmen ang dapat pumirma or 1/3 ng mga members ng Congress para ma-fast track po. Hindi na po dadaan sa usual process. Didinggin pa po ng Committee on Justice. So pag siya, nakagather sila ng pirma 103, diretso na pong ipapadala sa Senado. Kaya lang, siyempre, sabi ko nga sa mga previous commentary natin, sayang man yung impeachment. Na-impeach sa Congress, pagdating sa Senado, na-acquit. Although sabi ko nga po, pag in-acquit si Sara ng mga senador, iko-convict natin yung mga senador sa eleksyon. Tatablahin natin mga kababayan, hindi natin iboboto para hindi na makabalik sa Senado. Jobless sila. Ganon lang po. If worse comes to worse, gawin nating jobless ito mga kaalyado ni Sara para amanos. Tabla-tabla, mga kababayan. Anyway, kunin muna natin itong balita dito sa Inquirer. So sabi dito sa balita, Manila 6th District Representative Benny Abante admitted that some lawmakers like himself are called to the idea of pursuing impeachment complaints against Vice President Sara Duterte as the 19th Congress may run out of time. Gaul na sa panahon niya. So sabi ni Abante, the remaining session days niya before Congress goes on recess for the 2025 midterm elections campaign season might be too few to conduct impeachment proceedings, especially since the complaints niya are still with the office of the Secretary General. Hindi pa po inaakyat o sinasubmit ni Secretary General Rinaldo yung 3 impeachment cases or impeachment complaints kay Speaker Martin. May iniintay pa po na 4th impeachment complaint na sabi endorse ng majority. Pero ilang linggo na tayo. 2 linggo na yung iniintay natin. Wala man 4th impeachment po. Ngayon, sabi naman ng iba, tama din yung mga analysis ng iba. Pag hindi niya ito tinuluyan ngayon, lalong ma-embolden po yung mga Duterte, lalo na si Sara. Iisipin, mga kababayan din ng mga mamamayang Filipino, dinaga yung Congress, natakot sa INC. Kasi yung INC rally, mga kababayan, kiniklaim na mga Duterte na pabor yun sa kanila. Pabor kay Sara Duterte. Nagpasalamat si Digong kasi Sara. O diba? Kaya lang, ito na nga, kulang ng panahon, pero iba naman po yung reading natin. Hindi lang sa kulang yung panahon. Tinitingnan siguro ng majority na baka lang ma-impeach natin. Kasi pwede naman po na gawin nilang madali, di na dumaan po sa usual process. 103 signatures yung kailangan. Kaya lang, di nila sigurado na yung majority, 16 members ng Senado, will convict Sara. Yun ang problema po. Kaya importante muna na yung mga pro-Duterte sa Senado matalo. O diba? Palipasin yung eleksyon, iboto yung mga pro-impeachment candidates, be allied to the president, yung mga kaalyado ng ating Pangulo na senador. May mga senador na dati Duterte, pero ngayon malamang Duterte pa rin. O diba? Kasi may utang na loob din. Mga kababayan, yung mga Villars, yung mga Cayetano, si Tolentino, kahit sumali na po sa line-up ng administration. Pero it is perceived na Duterte pa rin. So yun, possibly mga kababayan, ang tinitingnan ng mga congressmen, majority congressmen. Anoan niya yung kasiguran natin na isusupport yung impeachment? Iko-convict si Sara.
baka niya i-acquit, sayang lang. At saka magiging sampal din ito mga kababayan sa kanila. Tama pa? So sabi po ni Congressman Abante, I've said before that I don't think we are ready for that yet. Well, first of all, we don't have enough time. We only have 10 session days left. And the third impeachment charge has been filed with the Secretary General. The impeachment charges have not even been processed by the Secretary General yet. And there might even be a fourth one, sabi po ni Abante. Yung pang-apat po, tagal nang iniintay, wala mang pinafile. Na-involve din tuloy mga kababayan si Sara na tingin mga kababayan ng mga nagmamasid para niyang dinaga yung Congress. So magiging dahil sa INC rally, huwag ninyong ayaan po na gano'n ang magiging perception ng publiko. Kasi pag gano'n, may magandang statement na pinalabas po si Presidential Legal Counsel Johnny Ponce Enrile. Na ang reading natin mga kababayan, si Enrile po, hindi po mapabor na dahil lang po nagrally yung INC, yung impeachment po ay patulogin. Kasi it will become a very bad precedent po. Mangyayari niyan, magdidikta na po yung mga religious organizations. Gagawin lang nila, tatakotin nila sa pamamagitan ng pagrally. Mabrol ang mangyayari niyan. Not anymore rule of law. Kaya tama itong sinasabi ni Enrile. Yan po sabi niya, there is a bigger question. Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Ganun po, magiging banana republic na po tayo. Hindi na tayo po rule of law ang namamayani, kundi rule of INC and any individuals or groups na pag ginusto nila, magagawa po nila. They will now intimidate the government. They will dictate the government kung anong gusto nila. So, wag ninyong hayaan po ang ganon kasi lalabas niyan, sila na yung gobyerno. Tama ba? It's another mob rule. Hindi na yung batas, observance ng rule of law. Tama itong sinabi ni Enrile. And with this statement ni Enrile mga kababayan, I think ito din ang sinusundan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Although sabi niya, sa text, dinidiscourage niya ang Congress na isulong ang impeachment. Pero yung text ng ating Pangulo nag-leak. O diba? Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo mga kababayan kung bakit ganon. Siguro naman marami sa inyo na nanonood sa atin ay may malalim na pag-unawa. O diba? And with this statement ni Enrile na alter ego ng presidente as presidential security, presidential legal counsel po, legal advisor ng ating Pangulo, at pinablicize niya ang kanyang opinion, pananaw, may ibig sabihin po ito. Tama ba? May malalim na ipinapahiwatig mga kababayan yung Palasyo Malacanang through the Presidential Legal Counsel. Sa akin pong basa, pag sinulong ng Congress, sinuport ng majority yung impeachment, irerespeto po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang proceedings. Kasi this is part of the mandate under the Constitution ng trabaho ito ng Congress po na hindi man pwedeng pangialaman. May separation of powers po. Just like the judiciary, hindi pwedeng impluensyahan ng executive. Co-equal, mga kababayan, ang Congress with the executive department. Nakita po ninyo, mga kababayan? O ngayon, ituloy natin yung sinabi ni Abante. So, paliwanag po ni Abante. So, when that comes out of the Secretary General's office niya, it will go to the
Speaker for review. In reality, though, there's no time left. 10 session days is too short for that. And it's not just that. It's already campaign season, anya. The elections are near. And then it will be transmitted to the Senate. And we are not even sure if the Senate will take it up. Kasi po, yung kampanya ng mga kakandidato sa pagkasenador will start on February 13 yata. 90 days yung kanilang kampanya. So pag nasa kampanya na po yung mga kandidato sa pagkasenador, hindi naman po yan on recess na po sila. Babalik sila mga kababayan after the election. Bagong kongreso na, bagong senado. Kasi yung 12 na tatapos, 12 senators po. Yung iba na mga re-electionist senators, mga kababayan, kakampi pa ni tulad ni Bato, ni Bungo, kakampi ni Sara Duterte. At marami pang mga senador dyan na may utang na loob sa mga Duterte, kaya naglalaro po. So, importante, yung mga re-electionist, mga kababayan na senador na kakampi ng mga Duterte, dapat matalo. Huwag iboto po para sigurado pag reconvene ng Senado with new members of ng Senate, kasi sa Congress po, siguradong papasa siya, ma-impeach si Sara. Kailan yung trial, yung conviction po, yung mga senator judges dapat hindi kaalyado, independent kung mag-isip. Itong mga kaalyado po ng Duterte, si Bato alimbawa, nagsalita na, akwitalan niya. Hindi pa hindi pa nga nakakaabot sa Senado, may judgment na. Ewan ko kung anong gagawin ni Senate President Chis Escudero, na sabi niya, pinagkikiusapan niya yung mga senador na huwag maglalabas ng mga statements kasi they will sit as senator judges. Dapat they should be impartial as much as possible. Tulad ng mga huwes sa korte po, hindi sila nagdi-discuss niyan yung merito at kung ano yung magiging posisyon nila. Kailang sobra po ang itong mga kaalyado ng mga Duterte. Talagang senador sila, not of the Filipino people, lalo si Bato, but of the Duterte. Pero ang sweldo po galing sa taxes ng mga mamamayang Filipino. Kaya wag na nating i-rehire. Logi ang ating mga mamamayan, magpapasweldo ka sa mga taong ganyan. Hindi man interes ng ating mga mamamayan ang kanilang pinaglilingkuran, kundi yung utang na loob nila sa mga Duterte. Pero ang sweldo galing sa atin. So sabi ni Abante, well, they can obtain 1/3. That's 103 congressmen. But at this point in time, there is none. I don't think that even the other congressman would want to be in it. For me, I think that some of them are actually quiet called to the impeachment proceeding. In fact, the others I've spoken to were asking if anyone had approached me, and I told them not yet. In our Quad committee, no one has approached me asking for an endorsement or saying they have endorsed the impeachment. No one. So, the others I've spoken to also have reservations about the impeachment, actually, sabi po ni Abante. Pero nilinaw mga kababayan ni Abante na hindi siya against sa impeachment. Rather, he believes efforts to seek accountability from the Vice President would have a better chance during the 20th Congress. Yung susunod ng Kongreso, so madaling sabi, after the election na po. So, tama yung reading natin. Kung gugustuhin ng Kongreso ngayon, magagawa nila. They can master majority votes or 103, 1/3 votes pala, master 103 signatures to impeach Sara Duterte at hindi na dumaan po sa Committee on Justice hearing. Diretso na po sa Senado. Kaya lang, purposely, sa tingin ko lang po, talagang dinidelay nila na wag na muna ngayon. Unang-una, kulang na sa panahon. Pangalawang punto, hindi sila sigurado sa komposisyon ng Senado ngayon. Baka masayang lang yung impeachment kay Sara. Pero after
the election, pag natalo po sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng mga mamamayang Filipino, siguro yung majority ng mga congressmen, ikakampanya po na wag nang iboto yung mga pro-Duterte senators. Para sigurado po na pag resume ng session ng susunod na Kongreso, ang Senado, ang Congress kasi po, composed ng House of Representatives or Lower House at ng Upper House, the Senate. Parehas ang tawag ng Congress. Lang nasanay po tayo na pag Congress, ang understanding natin, House of Representatives. Pero ang Congress po, dalawang chamber siya. Upper House, Lower House. Lower House, yung House of Representatives. Upper House, the Senate. Mas mabuti nang sabihin natin, pag balik ng sesyon ng Senado, bago na yung mga senador, hindi na yung mga pro-Duterte, may pag-asa na po na matanggal, makonvict mga kababayan si Sara, mapalitan ng appointee ng ating Pangulo. Qualified ang sino mang senador. Kasi yung edad nila, dapat 40 up. Yung vice presidente kasi, yung sa Congress, may mga bata pa. So dapat 40 up din na congressman. Siyempre, kung sino yung gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magiging vice presidente, pag na tanggal si Sara. So sabi ni Abante, I think after this Congress, the 20th Congress, I think, the more we would investigate, the more we would be able to see what's happening. Ngayon, sabi po ng Akbayan Congressman na nag-endorse ng first impeachment complaint, any delay niya in the impeachment traps further embolden BP Duterte. Yan din yung punto nila. Tama naman po. Lalong lalaki yung ulo ng mga Duterte. Iisipin nila, takot sa kanila yung mga congressmen. Naduwag. Kailan po, sabi naman po baga sa kasabihan, yung pag-atras for the meantime sa laban, hindi man po yan ay tanda ng karuwagan. May tinatawag tayong tactical retreat para masiguro mga kababayan na pag umabanti ka, siguradong yung objective mo to defeat the enemy ay mangyayari. Diba? Ganon, mga kababayan. Hindi puro tapang. Utak din, mga kababayan. Gamitan ng utak. Kasi, kung puro tapang lang, sige niya, diretsohan na natin. Paano yung mga sa Senado na mga kaalyado? Baka marami pa ang kaalyado doon. Masayang lang yung impeachment. So, dapat pinag-aaralan ng mabuti. But anyway, ito yung sabi ni Akbayan Representative Percival Sindanya. Delays in the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte embolden her to violate laws and aim for the presidency. Nandun sila mga kababayan sa EDSA Shrine. May mass, mga kababayan na ginawa doon. At pagtitipon, sectoral and religious group nagtipon-tipon po sa EDSA Shrine ngayong araw na to, urging the House to act on the impeachment complaints against the Vice President. So sabi ni Sindanya, with every day that we delay the impeachment complaint, Sara Duterte is further emboldened to violate our laws and even wants to become the president of our country, sabi po niya. Tama naman yung punto ni Sindanya. 1 month niya is too long. Even if we say that there's a Christmas break, there's a vacation, in the end, accountability and justice should not wait, sabi po niya. The Mass this afternoon demonstrate the power of prayer. In the history of our country, prayers have changed history. This is where change begins to remove corrupt leaders from our country, sabi po niya. Let fear not overpower and let strength prevail to hold BP Sara Duterte accountable for her abuses of power, sabi po niya. So anyway, abangan na lang po natin kung ano yung mga susunod. Pero sa tingin ko, hanggat hindi gumagalaw yung majority. And malamang sa malamang, kaya hindi pa tinatransmit ni Secretary General Reynaldo Velasco yung 3 impeachment complaints. Kasi siyempre, may instruction yan
galing sa leadership ng Congress. Relax ka lang muna niya. Diyan mo muna. Patulugin mo muna. Dapat may tamang timing. Hindi dapat lagi hindi minamadali ang mga actions. Pinag-iisipan, pinag-aralan para hindi masayang yung ating mga ginagawa. So possibly ganyan mga kababayan. Sa isip ko lang po, tingin ko ang aking mga analysis ng sitwasyon mga kababayan tungkol dito sa impeachment ay malapit sa katotohanan. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.